Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Ikaw ang aking taguan, ikaw ang aking tanggulan, at ikaw ang buhay na batong aking tinatayuan. So, kanyang pinapupurihan ng Diyos sa kanyang katapatan, at kanyang sinasamba ang Diyos, at kanyang patuloy na sinasabi, mga kaaway ko ay natalong lahat dahil ikaw ang gumawa ng paraan para sila'y magapi. At lahat ng lumait sa akin, sabi ni David, ay inilagay mo sa kahihiyan. Kaya kapatid, kapag inawit mo yung pinupurit, sinasamba kita, kailangan maalaala mo ang paulit-ulit mong paghanga sa Diyos. Kailangan ang tuon ng ating buong pagkabuhay ay pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Hindi sa galing natin, kundi sa husay ng Diyos. It's now how good we are, it's not how skillful we are. The measure of our skill is commensurate to the task that is assigned to us. And the most important thing is the one who assigned us the task. And He who commanded us what to do will be the one who will provide us with bright ideas, and He will arrange all the connection that He shall connect us to. Laging tandaan mo po na hindi lakas natin. Huwag kang magtatangka na mag-solo ka. Laging gusto ng Diyos, kasali siya. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos, kasali siya sa iyo. Kaya wag ka nang maggagaling-galingan. Hindi na uso ang solo flight. Hindi na uso ang Lone Ranger. Kailangan kasama mo lagi si Jesucristo. Amen? At ito ang tandaan mo. You and God, just you. You are a majority. Laksamang puwersa ng kadiliman, hindi mawawala ang liwanag na nagliliwanag sa iyo. No darkness will ever put out the light that is in you. And that light is the light. And the light is the light of all men. And who is that light? And what is that light? Who is that light? Sino yung ilaw na yon? At sino ang buhay na yon? Sigaw, Jesucristo! Ewan ko po sa buong buhay ko. Kung mamatay man akong paulit-ulit at bubuhayin akong paulit-ulit, wala akong ipagmamalaki kundi si Jesucristo. Sapagkat wala na pong ibang pangalang ibinigay sa langit at sa silong ng langit at maging sa ibabaw ng lupa ay isang pangalan. At ito ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya mag-alab ka na, sabihin mo sa iyong sarili, mag-alab ka na, sarili ko kay Jesucristo. Amen? Basta laging tandaan mo, ang plano ng iyong buhay ay nakatago sa salita ng Diyos. Ulitin ko, ang plano ng iyong buhay at ang kinabukasan mo ay nakatago sa salita ng Diyos. An ordinary person accept light as it is. But a great person search for the great light that is embedded in the Word of God. Ang pangkaraniwang tao ay tanggap niya ang kanyang buhay. Siguro ganito lang ako. Yun po ang pangkaraniwang tao. Pero ang dakilang tao, hindi siya papayag
na siya ay siya lang, sapagkat higit pa ikaw kaysa iyong akala. At ang katunayan, sa salita ng Diyos, ikaw ay hari. Hello? At ang hari, hindi tinatanggap ang mga hindi alam ng pangkaraniwan tao. A king will always search the secret things. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo na ikaw ay napakaganda ng kinabukasan. At ang makakaranas ng magandang kinabukasan ay yung maalab sa Diyos. Our destiny is dependent on our decisions. Ang atin pong patutunguhang tiyak na kinabukasan ay batay sa ating mga pagpapasya. And our decision is always motivated by our behavior. Kaya ano po ba ang hilig ng iyong katawan? Kung ang hilig ng iyong katawan ay pagkain, baguhin mo. Kung ang hilig ng iyong pagkain ay magagandang damit, baguhin mo. Kung ang hilig ng iyong katawan ay magandang bahay at sasakyan, baguhin mo. At sabihin mo sa iyong buhay ngayon, ang hilig ko na ngayon ay si Jesucristo. Kaya nga po ating unawain, ang tibay at lakas natin, sabi nung awitin, sa bisig mo. When the arm of the Lord is with you, wala pong magiging imposible sa iyo. Napansin si David ng mga nakapaligid sa kanya at maging ng mga kaaway niya na siya nagtatagumpay because the hand of the Lord is with him. At mismong si Jabez ay nagsabi, "Let your hand be with me and protect me from evil." And God granted the request of Jabez. Kaya pag sinamahan ka ng kamay ng Diyos, ito ang sasabihin ko sa inyo, wala pong makahahadlang sa pangarap ng Diyos sa iyong buhay. At magkakaroon ka ng wagas at dalisay na pagpupuri. At masasabi mo araw at gabi na napakabuti ng Diyos. Amen? I am 66 years old at pakiramdam ko ay para akong 66 years old. Unawain po natin na napakaganda po ng mabuhay. Dahil minsan lamang tayong mabuhay sa ibabaw ng lupa at pagkatapos ng ating buhay, buhay na walang hanggan. Ito'y nagsisimula ay sa lupa. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabi nung awitin, Lord, prepare us a sanctuary. Hallelujah. And make me a sanctuary for you. Laging tandaan mo po, ang pinakamahalaga sa isang buhay ay laging magtayo ng altar o dambana. A place where you can relate with God face to face. Huwag mo pong aalisin yan. Hindi po sa maagang gumising ang pagpapala. Sa maalab po sa relasyon sa Diyos ang mga malalaking pagpapala. Sa Mindoro po ay meron lugar doon na Tamaraw Sanctuary. Sa Mindanao po ay meron lugar doon na santuaryo ng yung isda na sikat, tuna. Meron pong karagatan na nandun lahat ng tuna. Pero pansinin po natin, may katapusan ang mga tuna dahil malalaki yung barko na humuhuli. Pero laging tandaan po natin, ang napakahalaga that your body and life is God's sanctuary. Ano po ang ibig sabihin? Na ikaw ay tirahan ng Diyos.
At ikaw at ako po ay templo ng banal na Espiritu. At si Jesucristo po ay nasa ating puso. At ang banal na Espiritu ay nasa ating kaluluwa. Amen? So kung maiintindihan mo lang that you are a powerhouse. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan. Sabihin mo, you are a powerhouse. At ang ginagawa ng dyablo, mapagod ka. Pero kung ikaw lamang ay mag-aalab sa buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos, hindi ka po mapapagod. At masasabi mo, it's great day to live. Amen? Doon sa isang sikat na morning television show, ang laging sinasabi ng anchor, "Good morning, America! The day is great. Make it great." Yun lamang po paulit-ulit niya sinasabi at nag-hit yung kaniyang program. And nais ko pong ipaunawa, ang gagawa ng kadakilaan sa iyo, yes, ang Diyos, pero ikaw po ang kikilos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang kikilos. A great leader will make people big. Ang isa pong dakilang pinuno, ginagawa niyang malalaki ang taong kanyang pinamumunuan. If you desire promotion, you can only be promoted if you are overqualified in your present position. Hello? Ulitin kong muli, promotion come from on high. But promotion, it comes from the observation of someone who has the ability to raise you up. May nagmamatsyag po sa atin at siya po ang mag-aangat sa atin. Amen po ba? If you are overqualified, ulitin ko po, if you are overqualified in your present position, your boss will promote you. Ulitin ko muli, desire that you will be overqualified in your present position, then God will raise you up. God will raise you up to the level that He has designed for you to be. Napakaganda po ng bansa. Ang pinakamaganda sa ibabaw ng lupa ay Pilipinas. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa Fiji. At laging tingnan mo, ang Pilipinas ay nakaupo sa napakaraming mineral resources. Ikaw ay nakaupo sa mayamang lupain. At wala pang nakakatuklas noon. At yun ay bibigay lamang ng Diyos sa mga overqualified, sa maliliit na pananagutan. So, sinong nagpo-promote sa iyong sarili? Ang Diyos. At paano ka ipopromote? Sapagkat nag-i-excel ka sa iyong buhay. Hindi ka pumapayag na manatili kang sa dati mong kalagayan. Mapapagod ka po. Kung 30 years ago ay ganun ka pa rin ngayon, pag tinanong ka ng iyong mga kaibigan, kumusta ka na? Eto, katulad pa rin ng dati. Ha? 30 years ago, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Wag po. Kailangan pong ibang-iba ka na. Tingnan mo ang iyong katabi. Napupuna ko, ibang-iba ka na ngayon. Hallelujah. Ang Diyos po natin napakabuti. Ikinukondisyon ko po kayo sa mensahe. At ma-identify ninyo ang inyong sarili dun sa mensahe na ibinigay sa akin ng Diyos. At natuklasan ko ang isang napakagandang paraan para marinig mo ang boses ng Diyos. Dati, nagpupuyat ako. Dati, ako ay hindi muna kumakain. Basta ako'y makikinig sa Diyos. Pero ngayon binago ko, natutulog muna ako.
At pag ako ay nakatulog na ng husto, pag nagising ako, madali nang pakinggan ang boses ng Diyos. Kaya nga po ngayong gabi, nais kong ipaunawa na ang promosyon mo ay hindi naaantala. Nandyan po yan. At walang makaaagaw niyan, iyo yan. At ikaw ang magpapasya na iyong tangkilikin at tayuan ang nasa sayo. Pag tinangkilik mo ito, maraming mga bagong karunungan lilitaw sa iyong isipan. Magbubukas ang iyong mata at makikita mo yung mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang tawag po dyan ay discerning of spirits. At makikilala mo ang mga tao. Kapag ang tao ay hindi nakakaambag sa iyong pag-unlad, say goodbye. Mahal mo sila, pero say goodbye. Dahil sa halip na ikay umangat, ikaw ay bumababa. Sapagkat ang pagkasama mo yung mga taong puro reklamo, namatay ang 70,000 dahil sa karireklamo sa 1 Corinthians 10. Kaya pag ang kasama mo ay mareklamo, sabihin mo goodbye. Kaya mo yun? Salamat at hindi mo kaya. Ang kasamahin mo ay yung mga tao na mahilig sa Diyos at mahilig sa mga imposible. Amen? Ulitin kong muli, ang kasamahin mo ay mga taong mahilig sa Diyos at mahilig sa imposible. Kailangan po na araw-araw meron tayong karanasan when I am in awesome wonder of how great the Lord is. Kailangan pong ikay mamangha sa mga kahangahangang kaniyang ginagawa sa iyong buhay. Dahil dakila po ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos at tayo ay nakatayo sa kaniyang mga kamay. Salamat sa Diyos at protektado tayo ng kaniyang bisig. Salamat sa Diyos dahil tayo ay kubkub ng kaniyang proteksyon. Salamat sa Diyos at ang mga anghel ng langit ay nagkukuta sa paligid natin. Salamat sa Diyos sapagkat walang ubos ang kaniyang biyaya. At habang ito ay ginagamit, lalo itong dumarami. Ganyan po ang walang katapusang biyaya ng Diyos. Tayo po ay dumalangin at umpisahan natin sa pagsamba at pagpapasalamat. O Diyos sa aming Ama, na pinagmumula ng lahat ng pagkaama. Salamat at kami ay kabilang sa iyong pamilya. At dahil kay Jesucristo, walang pangangailangan namin ang hindi mo ibibigay sa amin. Kaya kami ay nagdidiwang lagi sapagkat nalalaman namin na kami ay pinapatnubayan mo ng iyong mga mata at kami ay laging tinuturuan mo ng mga tamang pagpapasya at landas na aming lalakaran. At laging kami ay nagtatagumpay kahit kami nabibigo, pero ito ay nag-aambag sa aming pagunlad. Kaya maparangalan at maluwalhating lagi ang banal at dakila mong pangalan at kami ay maglublob sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Alam mo ba na ikay binabantayan sa likuran mo ng kaluwalhatian ng Diyos? That the glory is in charge of your backside. Kahit nag-iisa ka, hindi mo alam kung sino yung nasa likuran mo, pero ang Diyos babantayan ang iyong likuran. Dahil talagang napakabuti po ng Diyos. Sa Revelation 3:8, hindi po tayo nakikipagsapalaran. Hindi po tayo sumusuntok sa buwan. Dahil may kasabihan ang tao,
Suntok sa buwan yan. Pag imposible, ang tawag nila suntok sa buwan. Laging tandaan mo po, pag sinabi suntok sa buwan, hindi mangyayari yon. Huwag mong sasabihin yung suntok sa buwan. Dahil lahat ng salita ng Diyos na iyong pinaniwalaan ay gagawin sa iyo ng Diyos. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So atin pong pansinin, betrayal comes from a person who is jealous of someone. Kaya kung papansinin po natin, si Judas ay nagtaksil sa Panginoon. Bakit kaya? Siguro siya'y nagseselo sa Panginoon. Pero pansinin po natin, ito po ay uri ng pananampalatayang sinabi ng Diyos mismo ng Panginoong Hesukristo sa mga Philadelphian Christians. Ito po ay ang isa sa 7 simbahan na binigyan ng pagtukoy ng Diyos. At ang katangian po nitong mga Kristiyanong ito ay sila'y patuloy na gumagawa. At dahil sila ay patuloy na gumagawa kahit sa katotohanang maliit lang ang kanilang lakas. Pero sila ay nagpatuloy sa salita ng Diyos. At hindi nila itinatwa ang pangalan ng Panginoon. So, ano po ang denial of His name? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, if you deny me before men, I shall deny you before my Father. Kaya nga po, kung atin pong unawa ititingnan, ang atin pong pagunlad, ang atin pong promosyon, ay magbubuhat tayo sa Diyos. At ang paraan po sa maunlad at pinagpalang buhay, isa po ang pamumuhay, at ito po ay pananalig. Faith in Jesus and love for the saints, ito po yung magkakambal na gawain natin. Pananalig kay Hesukristo at pag-ibig sa mga kapatiran. Kaya't atin pong unawain at ulitin kong muli, our work that is based on the strength of God, our work that is based on the Word, and our work that is done in the name of Jesus, lahat po yan ay magtatagumpay. Champions are recognized not while practicing. Champions are recognized in the ring. Amen po ba? So, nais kong inyong maunawaan that Christian life is a life of action. Ang buhay Kristiyano po ay buhay ng paggawa. Kaya ang titulo ng mensahe ay simple lang po, Belief Open Doors of Opportunities. Ang iyong pinaniniwalaan at kailangan ito ay positibo at hindi negatibo. Magbubukas ito ng mga pintuan ng mga mabuting pagkakataon. Laging tandaan mo po, ang promosyon mo ay nasa iyong problema. Kaya magsanay ka na lumutas ng mga problema. Ang iyong pag-angat ay nasa iyong crisis. Determined to solve crisis. Kung wala pong lumalabag sa batas, wala pong abogado. At kung wala pong nagkakasakit, wala pong doktor. Naniniwala po ba kayo? Kung hindi nabubulok ang ngipin, wala pong dentista. At kaya po sila'y umuunlad
kung titingnan po natin, ang pagiging doktor ay hindi nagtapos lang ng medicine. Meron pa pong 4 na taon ng diplomate. Mag-aaral pa po siya while practicing. And then after na matapos niya yung diplomate niya, ang susunod ay yun pong pagiging eksperto na. Yun po yung kung ano na yung pipiliin niya, kung yun ay sa lungs, dati EENT. Isa lang doktor ang pupuntahan mo ngayon, iba na ang mata, iba na ang tenga, iba na ang ilong, iba na ang bibig. Kaya noon, 100 lang ang konsulta. Ngayon, dahil kung may sakit ka rito at sabay ang tenga, 200 na ang konsulta. Dahil 2 doktor ang iyong harapin. Sisilipin ka lang at wala akong makita, kahit wala siyang makita, meron kang babayaran. Kaya nga ating unawain, kailangang mabuhay ka sa pananalig. What you believe will surely shape your destiny. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yun ang huhubog at huhugis sa iyong paroroonan. Kaya napakahalaga ng atin pong unawain that faith is a fact and also faith is an act. Kaya nga kung atin pong unawain, kailangan mabuhay tayo sa wala. Because out of nothing, God created something. And He used faith. When He spoke His word, creation is accomplished. Kaya nga iyong unawain kung magsasanay ka lamang mabuhay sa pananalig. At dapat. Because faith is a fact, faith is the substance of things hoped for. And that is factual. And faith also is the evidence of things not seen. Kaya nga kung ating unawain, maraming bagay na hindi nakikita. Pero kung ano ang sinabi ng Diyos, paniwalaan mo, sang-ayon sa Kanyang salita. At kung atin pong unawain, there is only one way to please God, and that is by faith. Isa lang po ang paraan para bigyan ng kasiyahan ng Diyos, at ito po ay sa paraan ng pananalig. Kaya kung tayo po may problema, hindi po natin uulit-ulitin yung problema. Kailangan pong paniwalaan natin na ikay kinagigiliwan ng Diyos kaya ikaw ay may problema. Huwag kang matatakot sa problema sapagkat diyan naruroon ang iyong pag-unlad. The problem you solve will make you skillful. And as you face different problems, huwag ka pong iiyak-iyak dyan. Lutasin mo yon. And the more problems you solve, you will be an expert. Payag ka po ba? At ikaw ay lalakas ang tiwala sa iyong sarili. At pagdating uli ng susunod na problema, ikaw ay panatag na ang kalooban sapagkat meron ka ng karanasan na lumutas ng suliranin. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Believe open doors of opportunities. Kaya't kung iyon pong uunawain, alam ng Diyos na maliit lang ang ating lakas. Alam ito ng Diyos. Alam ng Diyos na tayo'y mahina. Dahil alam ng Diyos na tayo'y nilikha lang mula sa alabok. Alam ito ng Diyos. At ang magtatagumpay lamang ay ang taong alam niyang siya'y mahina. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ibig kong ipagmalaki ay ang aking mga kahinaan upang mapasa akin si Jesucristo. I will be glad in my infirmities in order to win Christ. Sapagkat si Kristo po ang eksperto. Kapag ikaw po ay napapagod, ikaw yan. Huwag mong kalilimutan that there is a perfect timing for God to act.
Kailangan alam mo yung timing of God. In everything, there is a season. In every purpose, there is a time. Tingnan nga natin yung Ecclesiastes 3:1 para eksakto tayo. Atin pong unawain, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So pansinin po natin, everything, bawat bagay, every purpose, bawat layunin. At kailangan alam mo, ano ba ang layunin at ikaw ay may ballpen? Kailangan alam mo ang layunin ng ballpen. Isulat. So hindi po yan pinambabato. Yan po ay panulat. So, kung atin pong papansinin, ang ballpen po ay seasonal. Dahil pag naubos na yung tinta, ano ang gagawin mo? Kahit po ikaw ay mag-command, hindi po susulat yun dahil ubos na ang tinta. Alam mo na may hangganan ng tinta ng ballpen. So, bibili ka uli. Dahil alam mo ang layunin ng ballpen. Susulat ka. Pero ngayon, hindi na. Email na. So, atin pong unawain. To every purpose under the heaven, to everything there is a season under the heaven. To every time there is to every purpose there is a time under the heaven. At pansinin po natin sa Ecclesiastes 8:5. Kapansin-pansin po, whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. And a wise man's heart discerneth both time and judgment. Ang sino man na iniingatan ang kautusan, hindi siya makakaramdam ng masamang bagay. At ang puso ng matalinong tao, malalaman niya kung ano ang takdang oras at kung ano ang takdang kapasyahan. Both time and judgment. Laging tandaan mo po yung pagpapasya natin ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, we have little strength but we keep the word. Amen? Ako, maliit lang po ang aking lakas. Pero nagpapatuloy ako sa salita ng Diyos. Kung ano ang salita ng Diyos, so I energize my entire life by the Word of God. Pinalalakas ko po ang buo kong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang aking buhay at pag-asa. Kaya nga unawain mong mabuti na ikaw ay kailangang magkaroon ng pagtiyak. Ulitin kong muli, pagpagod ka na sa iyong ginagawa, ang katotohanan, ikaw yan. Dahil kapag Diyos ay kasama mo. Sa Isaiah 40, verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So the early indication that you are doing it by yourself, napapagod ka. Pero pagkasama mo ang Diyos, ano po ang sabi? Shall renew their strength. The same strength, but it is renewed daily. Bakit? Dahil iniaasa mo sa Diyos ang lahat ng iyong ginawa. Amen po ba? Kaya nga kung titingnan po natin, but they that wait upon the Lord. Kaya kung titingnan po natin, ang sikreto po ay nandun sa salitang but. So ano po yung mga talata before the word but? Ating balikan sa verse 28. At ipakikita ko sa inyo kung bakit tayo madalas ay napapagod.
Hindi pa tayo gumagawa, pagkagising pa lang ay pagod na. Bakit? Sapagkat iniisip na niya ang buong maghapon niya. Dala niya sa pagtulog ang problema niya sa opisina kahapon. Iiwan mo ang problema mo sa opisina. Pwede po ba tayo magkasundo? Iiwan mo ang problema mo kung ito ay mga bayaran. Bukas mo na uli, isipin. Matulog ka ng mahimbing. So those who know their God shall do exploits. Hast thou not known? Napakaganda po ng katanungan. Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Bakit po tayo napapagod bilang tao? Hindi kasi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hello. Hindi po natin kasi alam kung yung ating desisyon ay magtatagumpay. Kaya nadadala natin yun sa pagtulog. Tama kaya yung ginawa ko? Baka mali. Baka ako ay mabigyan ng memo. Pero pansinin po natin, maiiwasan natin ang pag-aalala kung tayo po ay kikilala sa Diyos. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman? Kayo ba'y naniniwala na nasa isipan ng Diyos ang iyong magandang kinabukasan? Kayo ba'y naniniwala na wala sa isipan ng Diyos na ikay mabigo? Na nasa isipan ng Diyos ikaw ay maging maunlad? Na nasa isipan ng Diyos na ikaw ay pagpalain? At gusto ng Diyos na tuwing tatawag ka ay ikaw ay tatanggap ng mga kapahayagan. Call unto me and I will show you great and mighty things that you know not about. Lagi pong pambihira yung ipakikita sa iyo ng Diyos. Instead of failure, ang ipakikita sa iyo ng Diyos kung paano ka magtatagumpay dun sa problema mo sa kasalukuyan. Because God is able to do exceeding abundantly above all. Ang Diyos ang gagawa sa ating buhay ng higit sa kaya nating hingin o isipin man dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. At wala kang gagawin kundi paniwalaan mo na ang iyong buhay ay nasa kamay ng Diyos. Ito po ang buhay ko. Naniniwala akong nasa kamay ako ng Diyos at dahil ako'y nasa kamay ng Diyos para ng itlog, ang itlog ay hindi mababasag sapagkat mahusay kung hahawakan yung itlog. At kung mabubunggo ang aking kamay na may hawak, ang aking depensa ay ang aking siko. Tingnan mo ang larawan, ikaw at ako'y mahina, sabi ng Biblia. We are weak, and God knows it all. Pero dahil ikaw ay nasa kamay niya, hindi ka masisira. Kaya yung iyong negosyo na iyong ipinanalangin na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi ka malulugi. Sapagkat hawak ng Diyos ang iyong kinabukasan. Amen po ba? Kaya saan mo hanapin ang pangunawa sa kinabukasan? Sa Kanya. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig na ang walang hanggang Diyos na Panginoon na lumikha ng buong lupa ay hindi nanghina at hindi rin napagod. Hindi mo masisiyasat ang kaniyang pangunawa. You cannot search His understanding because He is all-knowing God. Huwag mo na sayangin ang iyong mga araw. Huwag ka nang magkakasakit dahil sa worry. So fear will create worry. And worry will create doubts. And doubt will result into passivity and paralysis. Hindi ka na makakakilos. Pero laging tandaan mo po, pag ikaw ay natatakot na baka mali yung desisyon mo, let that fear be removed by bowing on your knees and pleading for His help.
Hayaan mong yung kinatatakutan mo ay isulong ka sa paglapit sa Diyos, sa communion and fellowship with Him. Dahil sa Kanya manggagaling ang ating tulong. Hindi ka matutulungan ng tao sapagkat may hangganan ang tulong ng tao. Pero ang tulong ng Diyos, walang katapusan. Kaya nga ang sabi ng mga awit, saan magmumula ang aking tulong? Tumingin ako sa mga kaburulan. Saan magmumula ang aking tulong? Salamat sa Diyos manggagaling ang lahat ng aking tulong. My help cometh from the Lord. Ang nga po kung atin pong titingnan, pagkasama mo ang Diyos, hindi ka po mapapagod. May pruweba ba ako? Meron. Kasama ko ang Diyos, kaya hindi ako napapagod. At nakakatulog ako ng mahimbing dahil ang lahat ng aking problema, hindi akin yon kundi sa Diyos. Siyang nag-utos at lulutas ng problema sa aking pagsunod. Ang buong Biblia, from Genesis to Revelation, is about obedience. At ang sabi ng Biblia, Jesus learned obedience through what He suffered. Si Jesucristo ay natuto sa pagkamasunurin sa pamamagitan ng mga dinaanan niyang tiisin. May tiisin ka, magikang masunurin. Amen po ba? If you be willing in obedience, you shall partake the best of the land. Kung ikaw ay magiging bukal sa loob ang pagsunod sa Diyos, ang tatanggapin mo'y mainam na ani ng lupain. At ang mainam na ani ng lupain na hindi yung mamahalin. Ang mainam na ani ng lupain na yung hindi ka magkakasakit at hindi ka mag-aalala. Kaya kailangang makilala mo at kailangang marinig mo na Diyos ay walang hanggan. At kung paano hindi siya napagod, ang dahilan, alam niya ang mangyayari sa kinabukasan. So think the way God think. Mag-isip ka katulad ng pag-iisip ng Diyos na maganda ang iyong kinabukasan. At ang sabi sa verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. So pansinin po natin, saan manggagaling ang ating kapangyarihan para hindi tayo manghina? Sino ang nagbibigay? Hindi po ang mga vitamins. Hindi rin po ang pagtulog. Hindi rin po ang right diet, bagamat ito'y makatutulong sa ating katawan. Pero tandaan mong lagi ang nagpapahina sa atin ay ang ating isipan. Empty our mind with negative things. Alisin natin sa ating isipan ng mga negatibo. Basta laging tandaan mo, hindi ka malulugi, hindi ka mabibigo, at kailanman hindi ka matatalo. Ikaw ay laging magtatagumpay. First of all, because Jesus is in you. Bibigyan kanya ng kapangyarihan kung ikay nanghihina. At sa kanilang walang lakas, pauunlarin niya ang kanilang lakas. To them that have no might, He increaseth His strength. Hindi mo ba kaya ang problema ang kinakaharap mo ngayon? Go to the Master. Go to the source. And He will give you power. And He will increase your strength. Yun lang po ang buhay ko. Nabubuhay lamang ako ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, sa verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kahit ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, kahit ang mga batang mga lalaki, sila ay lubusang babagsak. Yun pong utterly fall, walang makapipigil sa kanila sapagkat sila ay nanghihina. Dahil ang kabataan ay mapupusok at sila ay nagtitiwala sa kanilang lakas ng kabataan. Ang tanging lakas na matibay magpakailanman ay ang lakas na galing sa Diyos. At paano ka magkakaroon ng
nanlakas na galing sa Diyos. Yun po yung verse 31. But they, hallelujah. So before the but, kailangan kilala mo ang Diyos. Before the but, kailangan narinig mo ang sinabi ng Diyos. Before the but, kailangan paniwalaan mo na ang lakas mo ay manggagaling sa Kanya. Hindi natin makikreate ang lakas. Nag-i-exercise tayo, good. Nag-i-exercise ka. Pero yun po sa katawan lang. Kahit na po gumanda pa ang katawan ng isang tao, kapag ang kanyang isipan ay nag-aalala. Baliwala po yung ganda ng katawan. Kailangan pong malusog ang iyong isipan. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip ng isang tao, siya yun. So kung ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili, yan ang magigi ka. You will become based on what you think. Ano ang iyong iniisip? Pag iniisip ng isang tao, baka malugi. Ang sabi ni Job, lahat ng aking kinatakutan ang siyang nangyari sa akin, lahat ng pinangambahan ko ang naganap sa aking buhay. Kaya huwag kang mag-iisip na malulugi ka. Nag-umpisa ka, paniwalaan mong ikaw ay uunlad at magtatagumpay. Because in Jesus, we are more than conquerors. Amen? So, He will increase your greatness. Dahil pangako yun ng Diyos. I will make you great. Sabi niya kay Abraham. And I will bless you. And all the people will be blessed through you. Kaya nga unawain mong mabuti, ikaw ang kasangkapan ng Diyos para sa iyong mga kamag-anak, para sila ay maging maunlad. Ikaw ang iangat ng Diyos para mga kamag-anak mo ay makakilala sa Diyos, kaya ikaw ay isang modelo para sa Diyos, para ipakita ng Diyos na ikaw ay kanyang kinagigiliwan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na maghintay lang tayo. What is waiting? Laging tandaan po natin ang perfect time of God. While waiting, do something. Habang ikaw po'y naghihintay, magpatuloy ka lang na gumawa. Habang hinihintay ko ang malaking pagpapalang sinabi sa akin ng Diyos, marami akong ginagawa. Pag wala kang ginagawa at hinintay mo lang yung iyong inaasahan, ang tawag po doon ay passive and wishful thinking. You have to try. You have to attempt kung ibig mo na makarating ka doon sa pangarap na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang isang taong takot mabigo ay hindi uunlad. Pero ang taong matapang na nagtitiwala sa Diyos, tandaan mo ito, ang siyang uunlad. It is not the hearer, it is not the reader, but it is the doer of what he heard and what he read. Yun lamang manggagawa ng kanyang narinig at yun lamang manggagawa ng kanyang nabasa sa salita ng Diyos. Pag ginawa niya ang salita ng Diyos, doon siya uunlad sapagkat nandun ang mga pagpapalat biyaya sa pagsasagawa ng salita ng Diyos. So belief open door of opportunities. Doors of opportunities. Kaya kung ano ang paniniwala mo, yun ang pintuang magbubukas sa iyo. Amen po ba? Kaya sa aking buhay, lagi akong haharap sa salamin at sasabihin ko sa aking sarili, higit ka pa sa mananagumpay. Napakaganda ng iyong kinabukasan. Napakaganda ng pangarap sa iyo ng Diyos. Sino ang kinakausap ko? Ang aking sarili. Kilala mo ba kung sino ka? Ulitin ko ang tanong, do you know who you are? Ayun, salamat at alam mo ang English, Tagalog ay hindi. Kilala mo ba kung ano ka at sino ka? Yung tunay na ikaw ay hindi ikaw. Sapagkat yung tunay na ikaw ay nasasakluban ng mga bayaran mo. Kaya sa halip na makita mo ang malaking pagpapala, ang nakikita mo ay yung bayaran mo. At ang hihilingin mo'y pambayad lang. Pero higit dyan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Matatapos ang kakapusan mo kapag iyong inalam ang ibig ng Diyos.
Because if you will always pray doon sa pambayad mo, sa pang-araw-araw, ang tatanggapin mo eksakto lamang sa mga pambayad mo. Hingin mo kung ano ang itinakda ng Diyos sa pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. At hindi mo na puproblemahin ang pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, hindi mo na puproblemahin ang budget sa pagkain. Bakit? Sapagkat hinihingi mo yung nakatakda na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Paano ito? Magsimula ka na magtiwala sa Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Prepare yourself to be a location so that God, so prepare yourself to be a destination of the wealth of the sinners that God will transfer into your stewardship. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat ang Diyos ay naghahanap. Alisin niya ang kayamanan ng mga makasalanan at ililipat sa iyong pangangasiwa. Pero kailangang matagpuan ka ng Diyos na tapat ka sa maliliit. At ang mga tapat sa maliliit ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang tapat sa maliliit na pagpapala. Kaya ang sabi ron, despise not a small beginning. Huwag mong wawalang halagahin ang maliit sapagkat ang malaki ay galing sa maliit. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti. It's your belief that open doors of opportunity, and it's your belief that will dominate your decision. Do you believe that all the best has been planned by God for you to receive? Nothing but the best. Ngayon, maaaring magtaka ka, bakit nothing but the best? Dahil ibinigay nga niya sa atin ang Panginoong Hesukristo. Hindi kaya niya maibigay ang lahat ng bagay kasama ni Hesukristo. Kung nalalaman mo lamang na kay Hesukristo, kasama tayong tagapagmana ng Panginoon at lahat ng kay Hesukristo ay atin. Magbulay ka at unawain mo ito at magkakaroon ka ng malalaking tagumpay. Magbulay ka at unawain mo ang katotohanan ng ito at higit ka pa doon sa kalagayan mo ngayon. Ang Diyos po sa lahat ng panahon ay napakabuti. So I advise and challenge you, when you know God and you know your purpose in life, your boldness will make people nervous. You will do things faster and more successfully than most. Kung kilala mo ang Diyos at nalalaman mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, marami ang matatakot sa iyo sapagkat masasaksihan nila na ikaw ay laging nagtatagumpay at ikaw ay laging magtatagumpay. Why? Because you know the purpose na inilagay at isinilid ng Diyos sa iyong puso. I know my purpose and I am focused in fulfilling that purpose. Kaya't ako ay laging naghahanda to proclaim the genuine, the fullness of the truth of the Word of God. Dahil ikaw at ako ay nilikha ng Diyos. Ang pag-asa ng buong daigdig ay ang simbahan. At ikaw at ako ay kasama ng simbahan ng Panginoong Hesukristo. We have the victory, and our victory is our faith. Tayo po ay may tagumpay at ang ating pagtatagumpay ay ang ating pananalig. So ano ang pananalig? That you believe that God is. Naniniwala kang ang Diyos ay ang Diyos. At sa lahat ng masikap at maalab na hinahanap ang Diyos, gagantimpalaan sila ng Diyos. Kaya paggising sa umaga, hanapin mo na agad ay ang Diyos. And then secondly, when you know you are obeying God, nothing can stop you
When God is with you, the blessing will keep on flowing. Kapag alam mo na sinasamahan ka ng Diyos, tiis-tiis lang, pero hindi ka magkukulang. God will fulfill all His promises to you. Isa sa katuparan ng Diyos ang lahat ng pangako niya sa iyo. At makatatayo ka sa buhay ng pangkikilala sa Diyos that He is awesome. Nais ko po na bawat isa sa atin ay magkaroon ng karanasan sa paghanga sa Diyos, yung kakaibang uri ng paghanga. At nagsisimula yan sa maliit na pagpapala. Kapag humahanga ka sa Diyos sa maliit mong pagpapala, lalong hahanga ka sa Diyos sa mga pambihirang pagpapala. Disloyalty start if people are ungrateful to God. Ang hindi pagtatapat sa Diyos ay nagsisimula kapag ang mga tao ay hindi nagpapasalamat sa Diyos. Kaya araw-araw magpasalamat tayo sa Diyos. Then thirdly, the only limit to your impact is your imagination and commitment. Ang limitasyon lang natin ay sang-ayon sa atin pong imahinasyon. Sabi nga ng isang lalaking napakahusay sa mga inbensyon, nung tanungin siya kung bakit napakahuhusay ng kanyang mga naimbento, at ang sabi niya, imagination. Imagination. At kung atin pong susuriin ng imagination, ito po ay image. Image. Let us pray. O Diyos pa, tibayin mo ang aming paniniwala. Sapagkat alam namin na ibinukas mo na ang mga pintuan ng magagandang pagkakataon upang kami ay makarating sa iyong pangarap at magkaroon ka ng malayang paggawa sa katuparan nito. Maluwalhati ka, tanggapin mo ang parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, wag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit.